Hi guys! Maglalakad uli ako ngayon kasi mas maganda yung temp. So, positive 10, tapos sunny. Mamaya cloudy na siya. As you can see, naka-backpack ako kasi ayoko pa mag-jacket eh. So, pag nilamig na lang ako mamaya, saka ako magja-jacket. Saya! So, ngayon, ang pupuntahan ko naman ay... Saan ba? Alam ko na. Yung nadaanan ko kahapon na park. Centennial. So after Centennial, ikot lang ako. Diretso tayo sa South Town. Malapit lang siya doon sa pinuntahan ko kahapon. Pero ibang way naman yung dadaanan ko ngayon kasi ayoko na ulitin yung kahapon sa tulay. Kasi kahapon, nung pauwi na kami ni Pat, mas okay yung dinaanan namin. So kumbaga, hindi na kasing kapal ng snow noong una ko dinaanan. So yan, ganda ng paligid no, tapos mas lumiwanag gawa ng snow. Snow talaga. Dahil saan kasi din eh. Mas na-excite ako ngayon kasi saya. Wala lang. Baka hinahanap niyo uli si Pat. Nako, hindi ko siya kasama. May work kasi si Pat eh. Na-enjoy niyo rin ba yung ganito? Yung mag-isa lang kayong naglalakad? Ako kasi medyo nasanay na ako ng ganun eh. Kahit nung nasa Pinas, pag may gusto akong puntahan, okay lang sa akin kahit mag-isa ako eh. Though masaya naman pag may kasama. Okay lang din sa akin talaga na solo muna ako. Dati nun pag napunta ako sa Baguio, gusto ko lang talaga mag-Baguio. Naghahanap ako ng yung pwede ka maging joiner. Tapos yun, nasama ako. Kahit 2 days lang, magbabagyo lang, ganun. Namimiss ko na nga yung ganun eh. Pero syempre, posibleng hindi ko na siya magawa ngayon kasi syempre may asawa na. Pero pag ginawa ko uli yun, di naman ako pagbabawalan ni Pat. Pero syempre may limitation pa rin yun, ano. Ang dami ko sinasabi. Nag-explain. Ayun nga pala. Alam nyo, pagkatatawid dito, ipindutin mo lang to. Tapos, hihintayin mong magkaroon ng yung naka-walking doon. Ayun, hihintayin mo yun. Basta yun na yun. Tapos, matik yan, titigil yung mga sasakyan. Pero isa lang yung sasakyan ngayon eh. Ganon sila kaayos dito kasi priority nila yung mga pedestrian. Tapos, alam nyo dito, yung mga sasakyan, bihirang-bihira kang makakakita or makakarinig ng gumagamit ng busina. Unless kupal talaga yung kasabayan mo sa kalsada. Ganon. First time kong dadaan dito sa residential area na to. Kasi, bihira rin kami dumaan dito ni Pat eh. Ganda pala dito. Look. Ang ayos, no? Tapos pag nakakakita ko ng magagandang bahay dito, alam mo yung mapatanong ko, ano kayang ginagawa nito? Ano kayang trabaho nito? Well deserved naman nila yun. Masipag kasi mga tao dito, workaholic sila. Mahal din kasi ng cost of living dito sa Amerika eh. Pero, ang maganda kasi dito, kahit mahal yung mga bilihin, mahal yung tax, na-enjoy mo yung benefit mo as a citizen. Kahit nga hindi ka citizen eh. Kagaya sa amin, di naman kami GC dito or citizen. Pag may tax refund, masaya. Kahapon, kaya rin ako ginanahang maglakad. Kasi yung lunch namin is pork belly and pork ribs caldereta. So, ang taas ng calorie count niya. Sabi ko, kailangan ko maglakad para makapag-dinner ako. Kasi dami ko nakain ng lunch eh. So, ayun, naka 10,600 steps naman ako kahapon. Kaka-check ko nga yung map, baka ako'y naliligaw na. In 500 feet, take a slight right turn onto the path. Tama naman. So, 18 minutes na lang, nandun na tayo sa park. Nagawa yung sidewalk sa kanan. So, nandito ako ngayon sa kaliwa. Medyo basa yung kalsada kasi natunaw na yung mga snow. Take a slight right turn onto the path. In 500 feet, take a slight right turn on Xerxes Avenue South. Noted, charot. Check natin kung matigas. Hindi pa. May footsteps. Ang sarap sa feeling pag yung nagbabawas ka ng timbang. Tapos, hindi ka masyadong nag-rely dun sa weighing scale. Pero, pagka na-feel mo na lumuluwag na yung mga damit mo, tas nasusuot mo na yung mga paborito mong suotin before, sarap sa pakiramdam. Tas dun mo marirealize na, shucks, kaya pala ako lumubo ng gano'n. Kasi, sobra-sobra pala talaga yung kain ko. Teka, tatawid kasi ako eh. So, mamaya uli ako mag-film ha. Bye-bye!
Kala ko tapos na tayo sa Mayelon daan. Hindi pa pala. Pero buti, matigas-tigas na siya. Natatakpan pa rin ng yellow yung sidewalk. Dito ako nakaapak sa loob. Tawid tayo, guys. Yun, nakago agad. Dapat yata tatawid ako dyan sa kabila. Para mas maganda yung daan sa kabila. Kaso parang sira yung wala. So, alakasan na lang ng guardian angel. Pinagbigyan tayo ng mga driver. Kahit turn na nila, nag-stop pa rin. Bago lang sila nag-go. So, may dadaanan uli ako isang tulay ngayon. Check natin kung mas okay ito kaysa sa dinaanan ko kahapon. Sana mas okay, no? Para di tayo mahirapan. Nice, una-una. So, yung dinaanan ko kasi kahapon na tulay. Nandito yung snow. So, naglalakad ako hanggang tuhod ko yun nalubog. Kasi yung kalahating part naman, matigas na. Kaya lang nasa gitna na ako nung lumulubog ako. Pinanindigan ko na lang. Yan yung highway, guys. So, alam nyo guys, nakapunta na kasi si Mami dito sa Minnesota. So, nung first time niyang makapunta ng Amerika, lagi niyang sinasabi na ang lalaki ng kalsada dito, ang bibilis ng sasakyan, sa gaganda ng mga bahay. Totoo pala yung sinasabi niya. Ay guys, may challenge ako. Bawat kita ko sa bus stop, kailangan sasayaw ako. Game ba kayo? Ano ba yan? Meron agad. Ayun na, may bus na. Baka mapagkamalan tayong sasakay. Pagalis na lang nung bus. Oo, di ba? Di naman tayo sasakay. Wait lang. Ala, may bus stop uli. May bus stop dun sa kabila, pero kailangan ko na kasi mag-left dito. So mamaya na lang may utang ako. May bus stop uli. Kailangan ko na magbayad. Utang muna uli. Dalawa na utang ko, no? I'm here. Dahil nandito na rin lang, dito na ako magbabayad ng utang ko. Di ako sanay mangutang eh. Nako, di na sanay sumayaw. Mayelo pa yung lake. Saan kaya ako tatambay? Ikot lang ako ng isa dito, tapos diretso na ako sa mall. Tapos dun sa store na pupuntahan ko, para siyang SM store. So, nandun na lahat ng kailangan mong bilhin. Pero hindi pa naman ako bibili. Gusto ko lang makita siya sa personal, makumpirma na tama ba yung mga nababasa kong reviews about that item. So mamaya papakita ko sa inyo kung meron silang display. Kung nanonood kayo ng reels ko before, tsaka nakikita nyo yung mga dati kong pinopost nung active pa ako sa Facebook na magpost ng pictures, nakita nyo na rin siguro to. Kasi favorite ko tong puntahan pag summer. So kahit mag-isa lang ako naglalakad, ayos lang. Ganda dito. Look. May yellow pa kasi pero pag wala na yung mga yellow na yan, mas maganda. Tambay muna ako dito. Tara guys, ikot na tayo. Oh, mali. Doon pala. Ganun karami ang ginagawa ng isang nagsosolong mag-film sa sarili niya. Just for the shots.
Parang hindi ko na maiikot yung buong ano. Ang ganda na lang tayo sa kalahati para abot tayo before mag-out si Pat. Ganda dito oh, makapag-picture nga. Teka. Usually kasi doon ako sa kabilang side tumatambay. Doon. Kasi mas malapit doon sa pinaparkingan namin. Tandaan nyo kahapon yung pinuntahan ko na bilihan ng mga organizer, storage bins. Doon yun no, sa building na yan. Sa bandang harap niyan. Ganda ng mga ano sa likod ko, no? Mahal kasi ng rent dito sa Edina eh. Pero ang gaganda talaga ng mga bahay dito. Alam nyo nung minsan, may pinick up kaming free item or binili yata sa marketplace. Hindi ko tanda. Ang mga nadaanan namin, residential area. Gaganda ng mga bahay. Alam mo yung mayaman talaga. Ganda, nakaka-inspire yung mga ganong tao, no? Ganda rin pala ng view dito. Sarap no simoy ng hangin. Tapos alam nyo dito, kahit mainit, ang mainit lang sa pakiramdam, yung tama ng sikat ng araw sa'yo. Pero ang lamig pa rin eh, ganong hangin. Sarap sa feeling. Mamimiss ko tuloy ito kasi lapit na kami umuwi ng Pilipinas eh. So habang nandito kami, ina-enjoy ko na lang. Wala, ganun talaga eh. Kanya-kanya talaga ng kapalaran, no? Ang iniisip ko na lang, may mas magandang plano si Lord. So kung ano man yun, tatanggapin pa rin namin. Alam nyo guys, wala akong American dream nung bata ako eh. Kaya nung na-experience namin to, yung buhay dito, masaya ako, grateful, gano'n. Kasi hindi ko naman iniisip talaga yun eh. Tapos tanda ako dati, pinag-usapan lang namin ni Pat yung gano'n. Kasi may mga ka-team siya na pinapadala dito ng company. Tapos pwedeng isama yung immediate family. Hanggang ngayon parang ang ano pa rin, sobra-sobra pa rin yung pasasalamat ko na na-experience namin yung gano'n. Kasi hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na maranasan yung buhay dito eh. Oo, malamig. As in, grabe yung winter dito sa Minnesota. Pero the fact na na-experience mo yun, yung snow, yung sobra-sobrang lamig. Pasalamat ka na rin eh. Kasi diba, syempre lalo kapag galing ka sa tropical country, diba? Pag nagkikwento ako nung buhay namin na yun, nagiging emotional ako minsan eh. Yung naiiyak ka, hindi dahil malungkot ka ano, kundi dahil nagpapasalamat ka lang talaga na naranasan mo yung ganong buhay. Pero syempre hindi rin naman naging madali, pinaghirapan din naman yun, lalo ni Pat. Kasi si Pat yun nabigyan ng opportunity eh, na makapagtrabaho dito. Tapos yung first 2 years niya, siya lang yung mag-isa na nandito. Pandemic pa nun, naalala ko umalis siya, inatid namin siya. Alam mo yung sobrang luwag ng EDSA. Tapos sumakay siya na eroplano, naka-face mask, ang tawag doon, face shield. Tapos nung pag-uwi niya, okay na, pakasal kami. Tapos nauna uli siya bumalik dito, nagkasikaso ako ng papel. Actually, nung release agad yung marriage contract namin, agad-agad nag-book siya ng ticket. Tapos yun, ang tanging hiling ko lang sa kanya noon, sa Pinas ako magpapasko at New Year nung time na yun, 2023 Pasko, tapos 2024 New Year. Pinagbigyan naman niya ako, tapos binook niya yung ticket January 7. Agad-agad, diba? Winter, dumating ako dito. Kung di ako nagkakamali, negative 28 degrees Celsius. Gulat na gulat ako paglabas ko ng airport, sobrang lamig. Naka-winter jacket naman ako, kaya lang hindi enough yung suit ko na yon. Or siguro dahil first time ko. And the rest is history. History. Siya, dami ko nang sinasabi. Ikot na uli ako. Punta na ako dun sa mall, so 20 minutes away yun. Depende kung titigil-tigil ako. Sarap din magbike dito. Kaya lang mas na-enjoy ko maglakad. Ngayon lang ako nakadaan dito. Maganda rin pala itong lakaran. Kita nyo ba yun? Doon ako pupunta, malapit doon. Nakalagay na Edina. Nalobat, so hindi ko na naman makikita sa screen. Charge ko muna. Dala ko ng power bank. Kaya kasi ako naka-backpack. Ito ko nilagay yung jacket ko kasi ayoko mag-jacket kanina, mainit naman. Ngayon medyo lumalamig na kasi pero kaya pa na. Charge lang natin to. Para mamaya gagamit ulit. Siguro mga 20 minutes okay na. For now, yung maliit na camera.
Kahapon pumasok ako sa Williams Sonoma. So, ito yung building na yun. So, yung Williams Sonoma nandun. Pero dadaan tayo dito kasi sa tapat ng building na yan yung pupuntahan natin. Alam nyo guys, totoo pala yung sinasabi nila, no, na you should listen to your body. Kasi nung time na hindi pa ako aware na kailangan ko ng magbawas talaga ng kakain. May hingal, yung pagkagising mo parang pagod ka na agad ka, no? Pero nung nagbawas kami ng kinain namin, nung inayos namin yung diet namin, kahit hindi kami nag-exercise, tapos tinry namin mag-fasting, umukay yung pakiramdam namin ni Pat. Mas magaan, mas may energy, mas gumanda yung mood. Kaya kahit matapos na yung Biggest Loser Challenge nila, nag-decide kami na ituloy pa rin yung ginagawa namin. Kasi bukod sa nakakabawas na ng timbang, nakakabawas pa ng gastos. Kasi less yung nakokonsume na pagkain, less din yung kailangan namin bilhin. And mas na-enjoy ko na ngayon yung pagpe-prep ng pagkain namin. Take a left on South. Ang medyo nami-miss ko lang is yung baking. Kasi doon sa baking, mostly, di ba, flour yung ginagamit. Gusto ko kasi mag-bake na talaga ng mga tinapay. Pero dahil mataas siya sa calorie, hindi ko magawa ngayon. Kung kami nanonood ng movies ni Pat, doon dapat ako dadaan pero may nakita ko entrance dito para mas malapit. Try natin kasi hindi ko pa talaga naiikot to ng buo So dito naman tayo daan. Di pa ako nakakakain dyan. Masarap ba dyan? Kasi pag nanonood ako ng vlog ni Chef RV, yan yung isa sa mga restaurant na hindi pwedeng hindi niya puntaan pag nandito siya sa US. The Cheesecake Factory. Follower ba kayo ni Chef RV? Ayan, dito tayo papasok. Ito siguro yung sa may part na may LV. Tama, dito nga yun. Sa may Gucci and Louis Vuitton. LV trunk. Ito na yung Macy's. Stop ko muna yung pag-film kasi baka masita tayo. Check ko na rin. Napakarupo ka, no? Sadly, wala yung hinahanap ko. Pero parang mas natuwa ako dito sa nakita ko. Naka 50 off. Check nga natin. Kaya lang maliit siya. Maganda kasi yung 179, 50 off. Anong kulay kaya? Yun lang. Ito ko yung cream. Papalipas na lang ako ng oras. CR muna. Gumagani ako. Ang panlamig. CR na may tambayan. Chinek ko kung nakailang steps na ako. Lampas 10,000. So, bonus na lang to mga gagawin ko ngayon. Nakahit ka na ng goal, nakapasyal ka pa. Meron kasi dito nung favorite kong bilihan ng ube latte creme brulee. So, chinecheck ko kung ilang calories. Taas. Yung large, 405 to 505. Mababaliwala ilakad ko ngayon. Kaya, next time na lang. Guys, tinanong ko si ChatGPT kung ano mangyayari kapag naglakad ako ng more than 10,000 steps. Tapos, bumili ako ng milk tea. Sabi niya, may surplus ako na 150 calories. Pero, this is the good news. Hindi daw ako tataba sa isang drinks lang. So, alam niyo na. Parupo ka ba? Bakit kasi nakita ko pa may baon uli akong animal crackers. Mamaya na lang ako bibili milk tea. Tinanong ko si Pat, gusto rin pala niya. So, tag-isa ka. Pila na ako. Hi, I'd like to order 2 ube latte, the large one. Brown sugar pearls. Bye! Uwi na kami, guys. Pag-ibig ko sa'yo, hindi magbabago. At kahit na ipagyo, Kilig ka! ay masusunod. Ngayon ko pag-ibig ko sa'yo, ganito lang, wala ka sa Parang maglakad pa rin. Thank you guys for watching. Again, this is Camille, your Filipino maker in Minnesota. Bye!